Kinailangan ng Iran na gamitin muli ang isang 30 taong gulang na oil tanker at ipadala ito sa kanilang isla ng langis dahil kulang na sila sa imbakan ng langis. Ngayong Martes, ika-28 ng Abril, 2026 mas mabigat ang imaheng ito kaysa sa anumang talumpati mula sa Teheran. Habang nagpapakita ang rehimen na narito pa sila, naipit na ang kanilang langis. Umaabot na sa dulo ang mga tangke at ang pangunahing pinagkukunan nila ng pera ay nagiging banta na rin sa kanila. Ipinapakita ng muling pinaandar na barko ang krisis na hindi kayang itago ng pamahalaang Iranian. Ang bansang komportable ay hindi naghahanap ng lumang barko para gawing imbakan sa dagat. Ginagawa ito ng mga naipit, mga kailangang bumili ng oras at mga takot na mapuntang nakatinggang langis sa mga larangan ng langis, linya ng bomba at refinerya. Kailangang umikot ang langis. Kapag hindi napapadala sa mamimili, naiipon ito. Kapag sumobra, kailangang bawasan ang produksyon. Kapag nahuli ang pagbaba, posibleng masira ang sistema. Sa isla ng Kharg, nakasentro ang pressure. Diyan dumadaan ang pinakasensitibong bahagi ng mga export ng Iran. Kaya naman, ang pagpapadala ng lumang oil tanker malapit sa rehiyong iyon ay isang babala. Maaring tawagin ito ng Teheran na technical na hakbang, pero simple lang ang totoong mensahe. Kulang sa espasyo, wala nang malabasan ng langis, at kulang sa kontrol. Ang rehimen na ipinagmamalaki ang paghamon sa langis, Washington, ay ngayon kailangan mag-improvise ng lumulutang na imbakan para sa langis na hindi nila kayang ibenta sa normal na bilis. Ikukuwento ko yan sa'yo, pero siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel para laging updated sa real-time na impormasyon at dekalidad na balita. Sa kredibilidad, Milson Alves News. Tinaman ng blockade ng Estados Unidos ang mismong punto. Hindi kailangang sabay-sabay pabagsakin ng Amerika ang lahat. Harangin ng mga ruta, bantayan ng barko, limitahan ang paglabas ng langis at hayaan dumaki ang presyon sa loob. Tinangka ng Iran na gamitin ang kipot ng Hormuz bilang sandata ng panggigipit at nagbantang kukunin ang kontrol sa mahalagang daanan ng pandaigdigang kalakalan. Ang tugon ng Washington ay higpitan ng daloy ng pera ng Tehran. Ito ang labanan ng lakas sa ngayon. Gusto munang makahinga ng Iran bago makipagnegosasyon. Nais ni Donald Trump ng konsesyon bago luwagan ang pagkubkob. Habang may sumusubok, ginagamit ng kabila ang oras bilang sandata kaya nakatingga ang langis. Ang bariles na walang mapagdalhan ay gastos at mas punong tangke ay mas delikado. Bawat barko na hindi makapagpatuloy ng biyahe ay nagpapababa ng kita na sumusuporta sa rehimen, sa revolusyonaryong gwardya at sa mga kaalyado nilang armado sa rehiyon. Ipinapakita ng panukalang Iranian ang maniobrang ito. Gusto ng Tehran buksan muli ang Hormuz at isantabi muna ang usaping nuklear. Sinusubukan ng rehimen paghiwalayan ng krisis sa dagat at issue ng nuklear. Parang gusto nilang luwagan ng blokeyo pero iniiwasan ng mahalagang issue para sa Estados Unidos. Malino na sinabi ni Trump na bawal magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Dahil dito, kapag sinusubukan ng Tehran na ipagpaliban ang debateng ito, nagmumukha silang gusto lang takasan ng presyon nang hindi ibinibigay ang talagang mahalaga. Ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran ay dumaan sa Russia, Oman at Pakistan upang humingi ng suporta, pamamagitan at isang pampulitikang solusyon. Ipinapakita nito na hindi sila nag-iisa, na patuloy pa rin silang nakikipag-usap sa Moscow at may mga bukas pa silang koneksyon. Pero ang mga pagpupulong diplomatiko ay hindi napapabawas ng laman ng tangke ng langis. Ang isang litrato kasamang mga kaalyado ay maari makatulong sa propaganda pero hindi nito pinalalaya ang nakadetiling barko. Hindi nito binubuksan ang mga saradong ruta at hindi nito nireresolba ang kakulangan ng imbakan sa kargamento. Katuwang ang Rusya pero hindi nito tinatanggal ang pangunahing pasanin. Maaring magpadala ng mensahe at suportahan ng Moscow ang negosasyon, pero kailangan ng Iran magbenta ng langis, tumanggap ng pera at patuloy na paganahin ang kanilang makina. Hindi nabubuhay ang rehimen sa salita, kundi sa perang galing sa langis. Kapag tumigil ang export, ramdam ang presyon sa budget, mga puwersang pansiguridad, mga grupong kaalyado at bulsa ng mamamayan. Sa Iran, mukhang pinakamahigpit na sektor ang namumuno sa tugon. Hindi basta gusto magbigay ng konsesyon ang revolusyonaryong gwardiya at militar. Para sa kanila, ang pag-atras sa isyu ng nuklear ay tila pagkatalo. Kaya patuloy silang lumalaban kahit malaki ang kapalit. Ang luhika ay tiisin ng sakit, hintayin ang pressure kay Trump sa Amerika at subukang makuha ang mas mahinang kasunduan pero may malaking panganib dito. Habang hinihintay ng Teheran na mapagod ang kalaban, unti-unti ring humihina ang kanilang ekonomiya. Pwedeng kontrolin ng rehimen ang telebisyon, arestuin ang kritiko at maglagay ng mga armadong lalaki sa mga lansangan.
Paulit-ulit man nilang sabihing nagtagumpay at matatag sila, hindi nila matatakpan habang buhay ang krisis sa langis. Kapag bumababa ang aktibidad, naapektuhan ang manggagawa, humihina ang pera at tumataas ang presyo, nababasad na ang propaganda. Naririnig ng mga tao ang gobyerno na nagsasalita tungkol sa tagumpay, pero ramdam nila araw-araw ang hirap ng sistema. Sa Teheran, ang langis ay hindi lang kalakal. Ito ang nagpapalakas ng kapangyarihan, gumagastos sa estruktura, nagpapanatili ng panlabas na impluensya, nagpopondo sa kaalyado at tumutulong sa rehimen laban sa mga kaaway. Kapag tumigil ang makinang ito, hindi lang ito krisis sa kalakalan, kundi banta na rin sa politika. Nawawala ng pera ng rehimen, nababawasan ang kakayahan nitong gumalaw, at ang kapangyarihang ipilit ang kagustuhan nito. Kaya ang lumang barkong panglangis na muling ginamit ay naging simbolo. Ipinapakita nito na lumampas na sa mga salita ang presyon at pumasok na sa aktual na lohistika ng rehimen. Sabi ng Teheran na matatag at kontrolado nila ang sitwasyon, pero naghahanap sila ng lumang barko para imbakan ng langis at ng mga tagapamagitan. Sabi nila malakas sila, pero sinusubukan malusutan ang pagharang ng di tinatalakayang nuklear. Pareho lang ang problema sa bawat kilos. Nais ng Iran na magpakita ng lakas habang iniiwasan itong lumala ang sitwasyon ng naipit na langis. Sa dagat, ang maliliit na bangka ng Iran ay patuloy na nagsisilbing kasangkapan sa propaganda. Maaari silang manulsol, kuhanan ng video ang mga paglapit at lumika ng tensyon. Pero hindi nito binabago ang balanse. Mas malakas ang lakas pandagat ng Estados Unidos sa rehiyon at alam nilang mas mabigat ang epekto ng blokeyo kaysa sa anumang video ng paghamon. Maaring maging gayang Iran, pero ang talagang may kontrol sa krisis ay ang may hawak sa paglabas ng langis. Kasama pa rin sa kalkulasyon ng Israel, alam ng Tehran na kung muli magsimula ang mga operasyong militar, maaari itong harapin ang bagong pag-atake sa estratehikong estruktura. Ang pansamantalang tigil sa diplomasya ay hindi mukhang pabor sa rehimen at tila ito ng huling tsansa. Kung pansamantala lang ang tigil ng Iran para magpalipas oras, maaaring mas mabigat ang balik na tugon dahil handa ang mga puwersang Amerikano at Israeli na muling magpatindi ng presyon. Maling isipin ng Teheran, natatanggap si Trump ng kahit anong kasunduan para wakasan ang tensyon. Ang rehimen ay umaasa sa pagkapagod sa politika, pagkabahala sa mga merkado at mga panloob na batikos sa Estados Unidos. Pero ang pagluwag ng presyon bago ang tunay na konsesyon ay parang binibigay sa Iran ang gusto nito. Kaya patuloy ang presyon ng Washington at hinahayaan nitong lumipas ang oras laban sa ekonomiya ng Iran. Tahimik na umusad ang krisis, bariles kada bariles. Lalo pang nagiging mahalaga araw-araw ang kakulangan ng espasyo sa pag-iimbak ng langis. Kung bababa ang produksyon ng walang plano, lanampas sa limitasyon ng mga linya at maapektuhan ang mga larangan ng langis, maari mas tumagal ang mga pagkalugi kaysa kasalukuyang alitan. Sa kasong ito, ang pagsabog ay hindi lang matinding imahe, kundi larawan ng ekonomiyang nawawalan ng kontrol sa pinakamalaking yaman nito. Sinusubukan ng Teheran na ipaalam sa mundo na narito pa rin siya, pero ang makatayo ay hindi nangangahulugang nananalo na. Maaring mabuhay ang isang rehimen ng ilang panahon, pero maaari pa rin itong humina sa loob. Kapag tumigil ang langis, naubos ang pera at pumalya ang infrastruktura, ang pag-survive ay nagiging paghihintay na lang sa susunod na dagok. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at sa huli, tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.